Sa kanya ang singsing pero sa'yo pa rin ang puso ko. Dear Ate Tin, minsan akala ko kapag minahal mo na ng sobra ang isang tao, sapat na ito para kayo'y magkatuluyan. Pero mali, 5 years. 5 taon naming binuo ang isang pagmamahalan na akala ko ay panghabang buhay. Please call me Melissa. And call my ex-boyfriend and now my secret affair, Kench. 5 years na puno ng pagmamahalan ang relasyon namin. Pero dumating ang araw na kinakailangan naming maghiwalay. Hindi siya tanggap ng pamilya ko. Hindi daw siya sapat. Walang pinag-aralan at walang yaman. At ako? Masunuring anak. Takot sumuway. Kaya kahit na durog ako, iniwan ko siya. 4 years after, everything is changed. I got married, a business arrangement. My husband is kind, generous at responsible. Trinay kong mahalin ang husband ko at kalimutan si Kench. Pero ang hirap labanan ang sigaw ng damdamin. I got married to my husband, pero ang laman ng puso ko ay si Kench pa rin. One day, nag-resign ang aming driver dahil kinakailangan niyang umuwi ng probinsya para samahan ang mga magulang nito dahil sa mga matanda na ito. Kaya, naghanap si Mr. ng bagong driver. Marami ang nag-apply pero walang nakapasa sa standard ni Mr. Dahil hinahanap niya ang may long experience na pagdadrive sa mga bata. Since ang main job ay tagahatid at sundo na nag-iisa naming anak na 3 taong gulang. Until isang hapon, umuwi si Mr. na may kasamang lalaki at nakaupo sila sa sofa. Hindi ko naaninag ang muka, but he seems so familiar to me. Ang tindig nito, very familiar. Habang papalapit ako, I saw his face. He's Kench, ang lalaking minahal ko ng sobra, ang lalaking di ko makalimutan hanggang ngayon. I was shocked and happy to see him again. But I composed myself since my husband was around. My husband introduced me to him. Babe, he's Kench, ang bagong driver natin. He has long experience sa pagdadrive ng mga bata since nag-work siya sa isang Montessori school. Kench, siya ang wife ko, si Melissa. Bumati si Kench na para ngayon lang kami nagkakilala and did shake hands on Kench naturally. Mabait si Kench sa pamilya namin, lalo na sa anak ko. Masipag siya sa trabaho at matulungin. For 3 months na na-work siya sa amin, we never have a chance to talk about our past. Never siyang nagtanong. Everything was casual. Until one day, my husband went to 5 days business trip abroad. Binilin kami ni Mr. kay Kench at pinaalalahanan niya na dahan-dahan lang sa pagdadrive at samahan niya ako sa mga lakad ko since I'm helping the family business. Sa unang gabi, normal lang ang lahat. We did our usual routine. On the second night, mag-aalas 9 na ng gabi. Nanood kami ng TV ng anak ko sa sala with Kench until my daughter fell asleep. I stood up at pumunta sa kitchen to get milk for myself para makaakyat na kami sa kwarto ng anak ko to sleep. He followed me. He hugged me at my back and whispered on my ears, saying, I miss you. I miss you so much. Kinabahan ako. Gusto kong kumalas pero nangimbabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ko at dahan-dahang nilapit ako sa kanya. Nagsorry siya at hinalikan ako sa noo. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit ang mga labi niya sa labi ko. Hinalikan niya ako ng malalim at puno ng pagmamahal. That night, natukso ako. Natukso kami. Pinagbigyan namin ang init ng aming katawan. Pinakinggan namin ang bulong ng aming damdamin. Damdaming sumisigaw ng pagmamahal. Alam kong mali, pero mahirap labanan ang damdaming nagmamahal. Sa ngayon, palagi kami naghahanap ng paraan para masolo ang isa't isa at ipadama ang pagmamahal namin. Alam naming mali, pero pareho kaming hindi alam kung paano tatapusin ang isang relasyon na puno ng pagmamahal. Pagmamahal na alam naming makakasakit ng ibang tao. Pagmamahal na magiging dahilan ng pagwasak ng aking pamilya. Pagmamahal na bawal. Pagmamahal na mali. Sobrang naguguluhan po ako, Ate Tin. Ayaw kong mawasak ang aking pamilya, pero ayaw kong mawala ang taong minahal ko at minsan nang nawala sa buhay ko. Ate Tin, please bigyan niyo po ako ng advice. Advice na makakagising sa aking katangahan. Maraming salamat po.